Magandang umaga po mga kabayan. Maglalakad po tayo na medyo mahaba dito sa gitna ng palayan. Kasi ang bahay po mga kabayan na pupuntahan natin ay nandoon pa po sa gitna. Kaya puntahan po natin, no? Hindi po natin alam kung sino po, dahil ni-refer po sa atin ng yan, no? Isa sa mga nag-message sa atin. Kaya tara mga kabayan, kahit mainit sugurin po natin. Mga kabayan, yung nag-message sa atin si Ma'am Rosemary, no, maraming salamat po sa inyo. Nagkaroon tayo ng oras, no, dahil po sa inyo nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabisita natin itong si Lolo Juan. Ito po yung kaya minsay. Magandang tanghali po Madam Lori. Nais ko po sanang ilapit sa inyo ang kalagayan ni Lolo Kulas Juan C. Dasing, 75 years old, na taga Sitio Abulao, Tayog, Pangasinan. Dati pong magsasaka si Lolo Kulas, ngunit ngayon hindi na po siya makakapagsaka dahil sa kalagayan niya. Iniinda po kasi ni Lolo Kulas ang kanyang luslos. Hirap na rin pong lumakad si Lolo Kulas dahil na rin po sa kanyang katandaan. Umaasa na lamang po si Lolo sa mga taong nagbibigay sa kanya dahil hirap din po sa buhay ang mga anak niya. Sana po matulungan niyo po si Lolo Kulas. So ito po mga kabayan, kahit pa paano nagbabawas tayo ng mga nag-message sa atin sa Facebook page, no? Dito po pala nakatira, napakalayo ni Lolo Kulas sa Kabihasnan. Talaga nandito siya sa sulok at hirap dito ang daan mga kabayan, lalo na pagtag-ulan. Ayan, nandito na po tayo sa bahay ni Lolo Kulas. Kayo po ba si Lolo Kulas? Si Tatay Kulas? Oo, madam. Hello, good morning po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Mahirap na maglakad. Ha? Bakit nahirapan po kayo maglakad? Madali yung kagagaling ko lang sa kwan. Asinggan, pa-check up. Anong ginawa niyo po sa Asinggan? Nagpa-check up? Oo. Bakit may sakit po kayo? Komplikasyonan, madam. Komplikasyon ang sinabi. Bakit po? Ano pong dahilan? High blood, madam. High blood, tapos May sakit pa sa puso. may sakit sa puso. Saka, mataas ang kolesterol, acidic. Nako, sakit po ng matatanda, no? Ganun po talaga. Sabi Pag, sabi ng tapos, paano po yung pagkain nyo sa araw-araw? kung may sweldo ni yung manugang ko, pili-pili niya. Kayo po, mag-isa lang po dito sa bahay, Tatay Kulas. So may anak kayo dito, kapitbahay nyo lang. So sila yung nagbibigay ng pagkain sa inyo dito. So sa makatwid, wala kayong trabaho, ang bumubuhay po sa inyo, yung isang anak yun na nandito na kapitbahay nyo po. Yan ang maganda, no? Kahit sabi ko nga, kahit gaano kahirap yung buhay ng isang anak o
Kahit maraming anak, pag yun ay gusto mong tumulong sa magulang mo, ay yung magutom yung magulang mo, gagawa ka ng paraan, no? Kung anong yung makain mo, yun din yung makakain sa mga magulang mo. So yun dapat, hindi pwede yung laging idahilan natin, mahirap, walang trabaho, lahat naman tayo at maraming ganyang sitwasyon. Gawa lang ng paraan, paraan na yan kung paano mabuhay, no? Kung paano natin mabigyan ng kahit paano yung mga magulang natin, no? So Tatay Kulas, kumusta naman po yung check-up nyo? Nagbigay yung doktor ng mga tabletas. Nasaan na po si nanay? Patay na, madam. Patay na, matagal na. 5 taon na. 5 taon na. Ilan po ba lahat ang anak ni Tatay Kulas? 4, madam. 4 ang anak nyo. Oo. So yung iba nasa malayong lugar. Nasa Sabila, madam. Nasa Isabela. Tapos ang kapitbahay nyo lang yung isang anak nyo. Oo. Yan lang talaga nagsustento sa inyo. Oo. Paano po ba nangyari, Tatay Kulas? Bakit nagkaroon kayo ng lose-loss? Kayo ba ay batak sa trabaho? Oo, sa bukid. Sa bukid? Nagbuhat ng Mabibigat? mabibigat na Palay? Oo. Kasi nakikita ko sa inyo, mukhang malaki ang katawan nyo nung araw. Talagang halatang batak sa trabaho sa bukirin. Plus matangkad kayo, malaki kayong tao. Siguro nasubrahan lang po. Dinadala nyo lang po yung Susi. yung gawain sa bukid dahil malaki. Siguro naisip mo, malaki naman katawan ko. Bubuhat ako ng mabigat, no? Kayang-kaya ko to. Parang ganun. Tapos sa katagalan pala, sumobra na pala yung trabaho mo, no? Mabigat pa doon sa timbang mo, nasubrahan, and then siguro na puwersa, at yun, nagkaroon kayo na ganyan na sakit. So ilang taon na po yan, Tatay Kulas, yung ganyan na may luslus kayo? Matagal na, madam. Matagal na, siguro noon pa yan nung binata kayo, or Hindi, may asawa na. nag-asawa na kayo? Oo. Kasi grabe na yung trabaho nung meron na kayong pamilya. Idadalangin ko po kay ni Juan Birhen Maria, kunin niya akong maaga, parang hindi ako marahirapan. Wag naman. Ilang taon na po ba kayo, Tatay Kulas? Mga 74, madam. 74. So talagang ganyan ang buhay, masarap mabuhay pa din. No, minsan naiisip natin lang yan na parang gusto na nating mamatay sa mga problema na hindi natin kakayanin. Pero syempre hindi namin ibibigay sa ni Lord yan kung hindi mo kaya. Sinubukan ka lang niya, Tatay Kulas. Kaya hayaan nyo po yung Panginoong Diyos na kukuha o babawi sa buhay natin, no? Kung hanggat kaya yung gustong buhayin tayo, kundi pasasalamatan natin at namnamin natin yung sarap ng buhay. Antayin natin yung ating oras kung kailan tayo ay pupunta dyan, dahil tayo naman lahat ay uuwi po dyan. Bakit naman nasabi nyo, Tatay Kulas, na gusto mo nang pinapanalangin nyo na gusto nyo nang kunin kayo ni Lord? Bakit nasabi nyo po yun? Parang hindi mahirapan. Para hindi na kayo makaramdam ng pain, Oo. ng hirap, ng problema, para iisa na lang at matiwasay ang buhay doon sa kabilang buhay, ganon? Iniisip ko pa yung mga apo nga eh. Apo. Opo, Parang maparaki ko pa. opo. Tama po yun, dapat nag-i-enjoy na lang po kayo doon sa mga apo nyo. Bagamat nag-iisa kayo, pero nandiyan naman yung isang anak nyo na nag-aasikaso sa inyo, blessed pa rin po kayo, no? At isa pa, may mga apo kayo, i-enjoy nyo na lang, no? I-enjoy nyo na lang, magdasal kayo, ganun pa man, sa kabila ng lahat ng kahirapan na dumaan sa buhay nyo, plus yung iniinda nyo ngayon, no, meron pa naman kayong kinakapitan ng mga anak. So ipagdasal at i-enjoy at humingi pa rin ng mahabang buhay na makakasama yung pamilya. No, so ganun po kasi mga kabayan, minsan, no, ang pinakamasaklap mga kabayan, marami kang anak, no, nagkaroon ka nga ng pamilya, and then kung saan yung dapit hapon ng iyong buhay, no, na walang isang anak na willing magsakripisyo sa iyo, willing gawin ang lahat para sa iyo, yung ganon. Pero
yung hindi baling mag-isa ka sa buhay mo kasi alam mo at tanggap mo na wala kang aasahan, no, at walang tutulong sa iyo kasi alam mo sa sarili mo na mag-isa ka. Pero ang pinakamasaklap niya parang sobrang sakit at hindi mo matanggap na marami kang anak, na ganun ang mangyari, na parang wala ka ring anak. So ganun po mga kabayan, ang hirap. Kaya mas blessed pa rin si tatay kahit papaano ay nandiyan yung anak niya. Kahit 4 lang yung anak niya, pero maiisa na nandiyan sa buhay niya. Tulad nung huling vlog natin kay Tatay Juanito, di ba? May 5 siyang anak, and then nawala yung asawa, nawala yung ibang anak, iisa na nang natira, 2 na nga lang sila natitira, pero hindi sila magkasundo. And then dumating atong time na to na wala na, at yung pagmamahal na dapat iparamdam nung buhay pa, hindi na maramdaman ni Tatay Juanito. Kung kailan na yung huling araw, wala na si Tatay Juanito, doon pa unti-unti mong iparamdam, no, at wala na, useless na. Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit umiyak ka dyan, mamatay ka sa iyak dyan, no, damayan mo siya, ay walang nang magagawa yan, huling-huli na. Kaya gawin mo na habang buhay ka, kasi ang pagsisisi ay nasa huli, wala sa una. Okay, Tatay Kulas, sa umagang ito, meron kaming surprise sa inyo. Huwag nyo nang sabihin yan, ha? Kasi ang huli naming... Huwag na. Buti na nakarating kayo dito. Wag na alin, wag na sabihin na mamatay kayo. Wag na ganun, ha. Ang ipagdasal nyo, Lord, tanggalin nyo po yung aking sakit. Lord, habaan nyo pa po yung aking buhay para makasama ko yung mga apo ko at mga anak ko. Huwag nyo ipagdasal na sana kunin nyo na ako, Lord, para hindi na ako mahirapan. Kasi kabaliktaran naman, si Tatay Juanito nga kahit papaano hirap na sa buhay niya, halos mag-isa sa buhay, pero ang dalangin niya sana wag mo na siyang kunin ni Lord kasi gusto pa niyang namnamin yung buhay. So dapat ganon din po kayo, ha? Okay, sige Tatay Kulas, meron po kaming surprise po sa inyo sa umagang ito. Buti na nakarating kayo dito. Makakarating po talaga kami, Tatay Kulas, sa abot ng aming pakakaya. Hanggang na kahit papaano lang mapapanood ka. Mapapasaya. Akala nyo po hanggang mapapanood nyo lang, hindi nyo po alam na ngayon ay nakausap nyo na personal. Di ba? Parang panaginip. Panaginip lang. Parang panaginip lang. Parang panaginip nyo lang. Hawakan nyo ako para alam nyo na hindi panaginip. Totoo. Kaya pala ang ganda-ganda ng ngiti nyo po. Rohelios. Opo, yung mga Rohelios po natin, Tatay Kulas. Sayo pa Tatay. Binata ba yan? Binata yan. Opo. Salamat sa Diyos na mahaba ang buhay niyo. Mahaba ang buhay niyo. Salamat po. Okay, Tatay Kulas, ito po yung aming handog sa inyo. Meron tayong ano yan? Isang sakong bigas ito po, Tatay. Ayan. Thank you, madam. Tatay, hindi lang po yan. Meron kayo isang tray na itlog, ang ating assorted groceries. Wow. At syempre, hindi lang yan. Sasamahan pa natin ng cash si Tatay Kulas. Huwag na. Hindi. Tanggapin nyo po. No, dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos at kasama yung ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, lahat po na nanonood sa atin sa araw-araw. Ayan. Pagpasensyahan yung aming munting pagmamahal. Thank you lang. Walang ano man po, Tatay Kulas, no, na kahit papaano ay mapasaya namin kayo sa umagang ito. Di ba? Kahit sa kabila ng kahirapan, mga kabayan, pero meron pa talagang mga tulad ni Tatay Kulas na yung bang kontento na sila sa buhay na ganito, no, masaya na sila na makita tayo, mapunta, mabisita natin sila po. Ang bahala sa inyo.
Salamat po Tatay Kulas, ha? Tanghali na di kumain kayo na dito. Okay pa po kasi late na kami nag-almusal, so medyo busog pa. Kahit mamaya late na po yung lunch namin, okay lang. Maraming salamat po. Inalok pa tayo ni Tatay Kulas ng tanghalian. Dito daw muna magtanghalian bago tayo alis. Salamat na lang po Tatay Kulas, ha? Okay, sige. Thank you sa mga sponsor nyo. Walang anuman po. Siyempre, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Zenny Ramos from Germany. Sponsor from Bayambang. Ma'am Josephine Di Guzman, Ma'am Abilina and Sir Don from Texas, USA na taga Bogalion, Pangasinan. Thank you sa mga sponsor nyo. Walang anuman po. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli sa ating lahat. Nawa ipagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun marami pa po tayong matulungan at mabigyan ng pag-asa na tulad ni Tatay Kulas. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Tatay Kulas.